Isang mapagpalang araw po ng Martes, February 10 na po 2026. Kabayan, meron tayong pinakalatest sa weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po. So eto na po, meron po tayong mga pag-uulan na mararanasan ngayon. Hindi po dahil sa bagyo. I-take note po natin yan. Wala tayong bagyong minomonitor ngayon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong nakikitang banta ng panibagong LPA na mabubuo sa mga susunod po na mga araw. Explain ko sa inyo mabuti dahil lumabas yan sa ating Tropical Cyclone Threat Potential. Pagitan po yan ng February 9 hanggang sa February 15. So dito muna tayo sa tinatawag po natin na Tropical Cyclone Threat Potential kasi ito yung sobrang delikado. Ayaw naman natin magkaroon ng bagyo. Sa panibagong system o week ng mapa na inilabas ng DOST Pag-asa, meron dalawang low pressure area na nakikita sa week 1, February 9 hanggang sa February 15. Ito yung sa mapa natin. Meron sa kanlurang bahagi ng Palawan at meron sa may silangang bahagi ng Mindanao. Take note, parehas po yan na nasa low chance na category para maging isang ganap na bagyo. Pero hindi natin pwedeng baliwalain dahil dyan din nagsimula ang bagyong Basyang sa baging low chance na category bilang isang maging bagyo. At after naman yan, sa may week 2, February 16 hanggang February 22, clear na tayo. Wala na tayong nakikitang panibagong banta po ng low pressure area o banta ng bagyo. So balikan natin yan. Dito muna tayo sa ating tinatawag na forecast weather condition. Yung iba nagtatanong, bakit daw wala namang bagyo? Bakit may mga ulan pa rin, no? Tapos, kung kailan may bagyo, walang ulan. Baligtad ang nagiging panahon natin. Dahil yun sa climate change at sa mga lugar po na hindi naman naaapektuhan talaga, kaya umaaraw pa rin. So ito po, explain ko sa inyo, ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa atin ay shear line, northeast monsoon at mga localized thunderstorms. Sa area po ng Eastern Visayas, sa may Negros Occidental, sa may Guimaras, Cebu, Iloilo, Capiz, Sorsogon at Masbate, ang lagay po ng panahon dyan ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms dahil po yan sa shear line. So ang shear line, ito po yung kumpul ng kaulapan na nabubuo dahil po sa salubungan ng malamig at mainit po na hangin. Sa Cagayan Valley naman, sa Mimaropa, daris po ng Western Visayas, daris po ng Bicol Region, Aurora at sa may Quezon, patuloy po na makakaranas din ng cloudy skies with light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang amihan, sulitin na natin dahil sa mga susunod na mga araw by next week, no, ay unti-unti na tayo makakaramdam ng mainit na panahon at yung amihan ay unti-unti na pong mawawala. So i-enjoy na muna natin yung medyo malamig na panahon ngayon kahit medyo mahangin. So yung mga lugar na binanggit ko apektado ng shear line, northeast monsoon, mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. Sa may area naman ng Cordillera Administrative Region, ang weather condition po dyan, same scenario, cloudy skies with light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang amihan naman talaga, mahinang ulan lang naman ang dinudulot niyan sa mga lugar na kanyang naaapektuhan. Pero laging may kasabay na high pressure na hangin na nanggagaling sa hilaga ang amihan, kaya nagkakaroon ng double na epekto. Tapos, yung epekto ng high pressure ng hangin kasama ang northeast monsoon, sumasabay dito sa shear line. Kaya medyo may mga ulan din nararanasan. Lalo na bandang hapon po at sa may gabi. Sa Metro Manila naman po, the rest po ng Luzon, ang lagay naman po ng panahon sa mga lugar na yan, patuloy po ang partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Mag-ingat pa rin hindi pwedeng baliwalain ang amihan dahil yan isang dahilan kaya nabubuo ang iba't ibang weather system tulad na lamang ng shear line. Ang nalalabing bahagi naman ng ating bansa, especially dito po sa Mindanao, Visayas at Mindanao at Luzon po, no, ay patuloy po makakaranas din ng maulap na kalangitan dahil po sa tinatawag natin ng mga localized thunderstorms. Kung minsan yung mga area na hindi apektado ng shear line, umuulan dahil po yun sa localized thunderstorms. At ang mga localized thunderstorms minsan umaabot din sa pagiging severe.
kung napapansin ninyo na ang panahon natin sa umaga at sa tanghali medyo maalinsangan, mas mataas yung tsansa ng mga pag-uulan nun, lalo na po sa hapon at sa may gabi. So eto, i-summarize lang natin, wala tayong bagyo ngayon na minomonitor. Pwede nyong balikan yung update ko kanina. Wala tayong bagyo pero meron tayong nakikitang dalawang low pressure area na manggagaling po sa kanluran at sa silangang bahagi ng ating bansa. Pero hindi pa yung kino-consider na panibagong banta po ng bagyo kasi wala pa naman development. So sa mga hindi nakakalam, ang susunod na bagyo, pang letter C na tayo, pangatlo na ngayon 2026, tatawagin pong bagyong Kaloy. So wag tayong magdepende kung ano ang pangalan, kung malakas ba ito, hindi. Wag tayong manghula. Hindi yan makikitang malakas hanggat merong amihan o northeast monsoon. So, kabayan, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.